Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa first vlog ng HBR Jacobs Goat Farm. So, an update lang to, no, sa mga activities namin dito sa farm. So, yung activity namin for today will be general cleaning. So, ginagawa namin ito twice a month para ma-maintain namin yung cleanliness ng farm. So, para iwas sa baho, iwas din sa sakit ng kambing, and overall para malinis ang kapaligiran, no? So yung mga goats natin ngayon, maaga pa lang nandito na sila sa goat pens nila, no? So yung pens natin, marami tayo ditong pens, depende sa magiging box nila. So we have a 4 box dito sa farm. So more than 4 yung mga pens natin dito. So let's take this one as an example, pen number 4. So nagmamayari ng pen number 4 ay si Dinar. Okay. Then yung mga babae dito, so ito naman yung magiging asawa ni Dinar. So sa mga hindi nakakaalam, so sino si Dinar? Si Dinar po yung nag-champion ng Boer Buck category sa Rumsol Goat Show 2023. So ito po siya. Ito naman po yung nag-champion sa Rumsol Goat Show 2023 Boer Doe. I believe si Dinar na andun, natutulog dun sa loob eh. Hindi ko siya makita. So anyway, let's move dito sa other pens natin, no? So pen number 2. So dito yung ating bagong goat house, no? So lahat ng newly imported naming goats nandito sa part na tong goat house. So nasa labas sila ngayon kasi lilinisin din yan maya maya. So kapag kami ay naglilinis, nagjo-general cleaning, nilalabas namin yung mga goats namin para maiwas sa stress ang mga goats. Kasi yung tunog pa lang ng jet wash, no, na-stress na agad sila. So better na ilabas muna sila. Lalo na kapag buntis. So kapag kasi hindi mo yan nilabas, possible ma-stress yan, then ma-miscarriage pa. So para iwas sa mga ganong pangyayari, ilalabas po natin yung goats natin, buntis man or hindi. So dito sa pen number 3, wala dito si Machete, no? Or yung isa nating ba, kasi medyo aggressive siya ngayon. Nandito siya sa pen number 1. Mag-isa siya ngayon kasi aggressive siya masyado ngayon. So ito si Machete. So nasa pen number 1 siya. Habang papunta tayo dito sa ating main goat house, pakita ko lang yung resources natin dito. So ito yung storage room natin. Dito nakalagay yung mga drums ng corn silage. So yung corn silage na yan is gawa mismo ng farm, no? So hindi po namin siya binibili, ginagawa po mismo para ma-maintain po yung quality ng pinapakain namin sa goat. For the feeds naman po, Rumsol feeds po yung ginagamit namin. Okay. So ngayon ay magdi-disinfect na si Kuya, no? So ano ba yung gamit naming disinfectant? So ang ginagamit naming disinfectant ay Virkon S. Okay, so ito naman po nabibili siya sa market. So ito yung ginagamit naming disinfectant, Virkon S. But before namin siya dinidisinfect, ang ginagawa po namin ay nagjo-jet wash muna kami para matanggal muna yung dumi. Pag natanggal na yung dumi, then mag-i-spray po kami ng disinfectant. So ngayon po nasa main goat house na po tayo at nandito po sila ngayon na nagjo-jet wash. So dalawang tao po nagjo-jet wash dito para mabilis ang proseso.
So after po nila mag-jet wash, so natanggal na yung dumi. After nilang mag-jet wash dito, mag-spray na po sila ng disinfectant. Napaka-importante po na mag-spray po tayo ng disinfectant para makaiwas po tayo sa mga possible diseases na mahawa sa kambing natin. So napaka-importante po ng biosecurity. Dito naman po sa second goat house po natin. So nag-start na po silang mag jet wash, no? So kakatapos lang po nilang mag jet wash dito sa kabila. So nandito naman po sila ngayon. So ngayon po, bisitahin naman po natin yung isa pa nating pen or playground, pen number 5. So dito po, nagja-jet wash na din po sila. Then maya maya po, mag-disinfect na po sila. So sa pen number 5 naman po, ang barako po namin dito ay si Bean, si Riba Ranch po. Nililinis lang po yan. Maya maya po mag-disinfect na din po. So ito po si Bane, ang aming barako dito sa pen number 5. Siya po ang nagmamay-ari ng mga dose dito, no? Katulad po nitong isa, buntis na po ito, number 17. By March po mga anak po siya. Ito po RCB3 Fireball naman ang bloodline niya. Yung isa niyang kapatid nandito din. Ito. So ito yung isa niyang kapatid. Ito hindi pa buntis. So yan, mga red dappled, no? So yun lang po ang dito sa pen number 5. So dito po usually nandito yung mga bisita. Gusto nilang mag-relax, enjoy. So minsan dito po kami nag-uusap sa playground na ito. So ngayon po, after po nating mag-jet wash, magdi-disinfect naman po tayo gamit yung pinakita kong gamot sa inyo na pang-disinfectant. So ito po, hindi lang po sa mating siya ginagamit, no? Sa buong cages po, dinidisinfect po natin siya. So para po makasigurado po tayo na malinis po yung cage natin. Kasi hindi po maganda na jet wash lamang. So dumi lang po yung natatanggal doon. Pero yung possible pong mga diseases, hindi po basta-basta matatanggal ng jet wash. So dapat po magdi-disinfect po tayo. Po nagtatapos ang first vlog ng HBRJ Cubs Goat Farm. So salamat po sa lahat ng nanonood at nakasubscribe dito sa ating channel. So sa mga gusto pong mag-inquire sa ating mga goats, pwede po kayong bumisita sa FB page ng goat farm na HBRJ Cubs Goat Farm. Ito. So sa mga gusto naman pong kumontak sa akin personally sa phone, so you may contact po 0926-660-5005. So marami pong salamat and God bless po.